Hi everyone, this is Macarin channel. Thank you for visiting our channel. Sa videong ito guys ay samahan niyo ako i-check natin ang ating succulent garden dito sa gilid ng bahay. So dito sa ating lugar guys ay 2 days na malamig yung panahon, nag-negative 5 and negative 4 na yung temperature. So i-check natin guys yung mga succulent natin kung okay lang ba. So ito nga pala guys ang itsura ng mga damo natin kapag ganitong season. Yung mga hamog guys ay nagyayelo kapag umaga, kapag hindi pa sumisikat yung araw. Ang update nga pa lang ito guys ay para sa buwan ng December. Medyo na-late nga lang guys ang ating pag-update dahil sa paghahanda natin sa winter. So ang latest look guys ng ating garden bed dito sa gilid ng bahay ay ganito. May succulent tunnel na tayo dito guys sa gilid ng bahay. Ang ginagamit nga pala natin guys na pantaklob dito sa ating succulent garden bed ay itong vinyl at saka itong anti-frost cloth. So ang ginagawa natin guys ay nirorolyo lang natin kapag bubuksan natin itong ating tunnel. Medyo matrabaho nga lang guys ang pagtataklob nitong ating succulent, pero yung atin naman pagtataklob guys ay ginagawa lang natin kapag magne-negative yung temperature. Kaya nga pala guys, ginagawa natin ng tunnel itong ating succulent garden bed. Kapag walang tunnel itong ating garden bed, kapag tinakloban natin ay sumasabit or dumidikit yung ating anti-frost cloth sa ating mga succulent. So may tendency guys na masira yung ating mga succulent. So ginawa natin ng succulent tunnel itong ating garden bed. Dahil guys, 2 days na mababa masyado yung ating temperatura, atin na din i-check kung ano ba nangyari dito sa ating mga succulent. Ang ating nga pala mga succulent dito guys ay combination ng mas succulent na mahina sa lamig at matibay sa lamig. So ang ating wino-worry guys ay yung mga succulent na mahina sa lamig, kung hindi ba sila bumigay or hindi ba sila nagyelo dahil sa sobrang lamig ng panahon. Ang succulent garden bed nga pala ito guys ay ginawa natin this year of May. So mahigit na siyang kalahating taon. So yung ating mga succulent guys ay mga stable na din. Ang ating nga palang succulent garden bed ay mayroon 3 layer. So ito guys ang pinakataas saka yung pangalawang layer. So i-check natin guys. Ang mga succulent nga pala natin dito ay sari-sari na. Meron tayong Echeveria, Sedum, Crassula at iba pa. So ang ginawa natin guys ay gumawa tayo ng succulent arrangement dito sa ating garden bed. So napakarami din guys na succulent ang ating naitanim dito sa ating garden bed.
Mukhang okay naman guys itong ating mga succulent kahit na sobrang lamig dito sa ating lugar. 2 days na sobrang lamig ng panahon. Mukhang okay naman sila guys. Kaya nga pala guys, nagtataklob din talaga tayo ng ating mga succulent ay nagdidilig tayo ng mga succulent natin kahit winter. So, ang ginawa natin guys na dilig dito sa ating succulent this month ay pinulwater natin guys yung dilig dahil napansin ko guys na hindi sila masyadong okay kapag kung hindi nadidiligan or matagal na wala silang dilig. Tinry din natin guys na konti lang yung dilig na ginawa natin dito sa ating mga succulent. Mukhang hindi rin sila masyadong okay. So, ang ginawa natin guys ay pinulwater natin yung dilig. So far so good naman guys. Mukhang okay naman yung ating mga succulent. Ang naging worry lang natin guys ay kapag masyadong mababa yung temperatura dito sa ating lugar ay baka mag-yellow itong ating mga succulent. Sa video nga palang ito guys, i-check natin yung mga succulent na mahina sa lamig kung okay lang ba sila or hindi ba sila nasira sa sobrang lamig ng panahon. Ang una nating i-check guys ay itong ating Nikusana. Itong Nikusana natin guys ay medyo mahina din sa lamig. So far so good naman guys. Mukhang okay naman yung ating mga Nikusana nakatanim dito sa succulent garden bed. Ang isa pa natin na mahina sa lamig na succulent na meron dito ay itong ating string of pearl or green necklace naman ang tawag dito sa ating lugar. Medyo madami din guys yung ating tinanim na green necklace dito sa ating succulent garden bed. Ito nga pala sa parting ito ay atin nang na-trim isang beses. So kumapal na din siya guys. And then dito din sa parting ito guys ay naglagay din tayo ng string of pearl. And then dito din guys naglagay din tayo ng string of pearl. Yung ating string of pearl pahaba ng pahaba, talagang okay na okay sila dito sa garden bed. Ang isa pa natin guys na medyo mahina sa lamig itong ating Takasango no Okina. Nasa 3 piraso ata yung Takasango na Okina na nakatanim dito sa ating garden bed. So ito guys yung Takasango no Okina number 2. Mukhang okay naman siya guys. And then ito naman guys yung ating bagong tanim pala na Takasango no Okina dito sa ating garden bed. Mukhang okay lang din siya guys. Next naman sa ating listahan itong ating Gibiflora. Ito nga palang Gibiflora natin guys ay lumalaking echeveria. Mukhang okay lang din siya guys. Hindi siya nasisira sa sobrang lamig ng panahon. Next naman sa ating listahan itong ating Echeveria Golden Blue. Basta guys yung ating Echeveria ay may pagka-yellowish yung kulay ay madali siyang masira or madali siyang magka-frostbite. Next naman guys sa ating listahan itong ating Morning Dew na Echeveria. Mukhang okay naman siya guys kahit na nilamig siya ng 2 days. Ang isa pa na madali magka-frostbite kapag winter itong ating Peach Pride. So yung ating Peach Pride mukhang okay naman dito sa succulent garden bed. Kapag nga pala nagka-frostbite itong ating mga succulent ay nangingitim yung kanyang dahon. So hanggat maaari ay ayaw natin magka-frostbite or pumangit yung ating mga succulent. So taklob-taklob na lang tayo kapag winter. Next naman sa listahan natin itong ating Clavatum. Last year meron tayong Clavatum na nasira sa winter. Yung mga dahon niya ay naging yellowish and then nalalaglag. So totally guys kahit matunaw yung
yelo sa dahon niya ay hindi na rin nakasurvive yung ating clavatum last year. Ang kagandahan lang guys ay nakapag-propagate tayo, so may mga clavatum pa rin na natira sa atin. Ito nga pala ang succulent garden bed natin ay meron din bubong, so kontrolado natin yung dilig dito sa ating mga succulent dito. And then kapag umulan naman ng snow ay hindi direct na mauulanan itong ating mga succulent. So ito ang kagandahan guys kapag merong bubong ang ating succulent garden bed. Ang pagiging plantita nga pala natin guys ay since 2020, so meron na tayong 4 or 5 times na winter na na-experience. May mga times din guys na sumasablay tayo sa pagtataklob ng ating mga succulent kapag winter. Minsan hindi tayo nakakapag-update ng ating weather application or weather news, so hindi natin na malaya na masyado palang bababa ang temperatura sa araw na yon or sa gabing yon. So pagising natin na umaga, yung ating mga succulent nagyelo or naligas na sila sa lamig dahil hindi nga natin natakluban. Dahil plantita tayo guys, syempre masakit din sa ating dibdib na ganun ang mayayari sa ating mga succulent, pero sabi nga kasama yun sa ating pag-succulent. Syempre may mga times din na busy tayo sa ating mga kids. Syempre guys nakakaligtaan din natin guys ang pagtingin or pag-update sa weather news. Kapag nga pala nagka-frostbite itong ating mga succulent, hindi lahat naman ng succulent na naka-frostbite ay nagbabaybay. Meron din mga succulent na kapag nagka-frostbite ay bumabalik pa rin sa kanyang original na hitsura. Meron din na succulent na kapag nagka-frostbite ay natutuyot yung dahon, pero pagdating naman na spring season ay nakakaroon ulit siya ng mga bagong dahon. Meron nga pala tayong tatlong succulent garden bed. So, ito guys, yung ating succulent garden bed na ito, ang meron talagang bubong or meron talagang taklob. So, yung dalawa naman guys ay direct to the sun and direct to the rain. So, sa tatlo guys na garden bed natin, ito yung tingin ko yung pinakamaganda yung mga succulent. So, hindi ko lang alam guys kung dahil ba sa merong bubong itong ating garden bed. And then, yung dalawa naman natin succulent garden bed na direct to the sun and direct to the rain ay mas colorful naman yung mga succulent nila compare dito sa merong bubong na succulent garden bed. By the way guys, meron nga pala tayong ginawa dito succulent arrangement dito sa ating garden bed. Ang ginawa na nga pala nating arrangement na ito ay combination ng Echeveria at saka mga sedum. Usually guys, ang Echeveria ang mas matatag sa lamig compare sa mga sedum. So, i-check natin guys yung mga sedum na nakatanim dito sa ating succulent arrangement. Yung mga sedum nga pala nakatanim dito guys ay yung mga pino yung dahon. So, mukha naman guys okay yung ating mga sedum dito.
Ang isa pang sedam na meron tayo dito guys, ay itong ating burros tail. Meron din tayo mga burros tail na itinanim dito. Mukhang okay naman guys yung ating mga burros tail na nakatanim dito. And then itong ating blue jelly bean ay medyo mahina din siya sa lamig, pero mukhang okay naman siya dito sa garden bed. So hindi natin alam guys kung next month makaka-survive pa din to ating mga sedam, itong ating mga succulent dito. Sa ngayon guys ay ang gagawin na lang natin guys ay kapag masyadong bababa yung temperatura ay ating tatakluban na lang itong ating garden bed para hindi masira yung ating mga succulent. Bukas nga pala guys ay -2 tayo, so ang ating garden bed ay ating tatakluban, pero ang ating tataklob lang ay itong anti-frost cloth. Dahil ang -2 naman ay kayang makasurvive yung ating mga succulent, so frost cloth lang yung ating gagawing taklob dito sa ating tunnel. Maraming salamat nga pala sa pagsama niyo sa akin dito sa ating succulent garden bed dito sa gilid ng bahay. Kung nagustuhan niyo ang ating video, please like and subscribe na din and click the notification bell button para ma-update tayo kung meron tayong bagong video.